faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po muli. This is your teacher Joy Belina para po sa ating FBK Monday edition. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay napakagandang teksto po mula po sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. At nagkataon po na ito po ang aking life verse. Pinapaalala po sa atin ng author po ng Hebrews na sa ating pagtakbo bilang Kristiyano, syempre po may takbuhin tayong iniatang po sa atin. Kailangan po natin na mag-focus doon po sa ating reward, doon po sa ating goal. And ang sinasabi po dito ay kailangan po nating i-remove din yung mga spiritual weights natin na nagpapabigat. At syempre tignan natin yung mga believers example dito po sa binigay po sa atin. The author provided us so many examples ng buhay ng mga ating mga figure, no? Sa pananampalataya, sina Abraham, yung mga people na by faith, yung sa faith na buhay sila, si Abraham, si Isaac, ang dami, kahit yung mga babae na ginamit ng Panginoon, mapababae, mga palalaki yan. We have so many faithful people na pwede nating gawing example sa ating mga buhay. So, ano po ba yung pwede nating makuha dito po sa ating pinag-aaralan? Ano po? Kasi ang ano po dito is laying aside all every weights. Ang pinupunto po dito ng ating author ay sa ating pong pagtakbo ay meron po tayo talagang mga kabigatan, kasi hindi naman po bawat araw magaan, di ba? Katulad po ng mga athlete, yung mga tumatakbo, yung mga damit po nila, di ba, pag sumasali po sila sa marathon or yun yun lalo na yung sa pagtakbo, kahit sa anumang sports, kahit sa tennis, di ba? Pagka may laro sila, ang sinusuot nila yung yung magaan na tela. So, tayo din naman, para makatakbo tayo ng matulin doon sa ating goal, we have to lay aside every weight na meron tayo. Remove everything that slows us down, and yung mga kasalanan natin na nasa buhay natin, na nag-i-struggle sa atin, naghihinder sa atin sa ating paglilingkod, lalo na kasi madali lang tayong matrip over pag maraming may tayong paggahe, di ba? At ang sabi pa doon, run with endurance and keep going kahit na anong bigat, as a Christian journey demands perseverance, di ba? Kailangan patuloy lang. Sabi ko nga, been with yung pinaka-painful siguro na part ng buhay ko itong 2025. And mas mahirap pala yung yung healing pagka wala kang support. And then nagpunta pa kami ng China for 2 weeks, almost 2 weeks, and Facebook and messengers not allowed. Ang tanging communication lang is WeChat. So, pag nag-WeChat ka pa, i-filter pa kung ano yung mga message mo. So, wala akong support na every time dumarating sa akin yung tinitira ko ng pain, yung loneliness, yung talagang dumarating pala yung sobrang lungkot. I have no one but the Lord. So, ayun. I have to endure the pain. At the same time, I have to look to Jesus. Kasi, He's the source and perfecter of my faith. And He is the only source of my strength that time. Kasi wala akong makuhang support. Hindi katulad pag nandito kami sa Hong Kong or nasa Pilipinas ako. There's so many shoulders to lean on, to cry on. So many hands,
'Diba? So, parang mas mabilis ko siyang, mas magaan ko siyang harapin. Pero at the end of the day, marirealize mo lang talaga na ang Panginoong Yesus lang talaga yung ating source of everything. So, what are the practical applications po natin sa ating buhay dito po, mula po dito sa aklat na to? We have to identify your weights. Ano nga ba yung weights na nagpapabigat sa buhay mo? And yung mga habits mo, yung mga worries mo, yung mga possessions mo na nagdi-distract sa'yo sa Panginoon. We have to identify that para alam natin kung ano yung iiwanan natin. Kung ano yung ibibigay natin sa paanan ng Panginoon. And yun nga, focus on Jesus, meditate on His life, pray, see your struggle through His eyes. Kung ano yung pinagdaanan niya, you have to compare dun sa pinagdadaanan mo ngayon. Pag pinag-compare mo yan, makikita mo na napakabagaan pa lang ng pinagdadaanan mo. Pero ang maganda doon, nandyan siya palagi. And learn from the history. Napakadaming provide sa atin ng Biblia para maging kalakasan natin. Different magkakaibang mga sitwasyon sa buhay. And again, kung gusto niyo pong makabasa nun, i-recommend ko po yung Hebrews 11. Makikita niyo po doon yung lalo na po yung Hall of Faith natin na tinatawag. And makikita niyo doon na pagkakaiba din ng sitwasyon. But again, the good thing is we have the same God. Kung gaano katapat ang Panginoon sa kanila, ganun din naman siya sa atin ngayon sa panahon natin. Hindi nagbabago ang Panginoon. And yun nga, lagi nating sinasabi na stay connected sa iyong local church. Engage in church activities, like you have to find a local church where you can grow and worship at magkaroon ng community to run along, to be with. Kasi 'di ba, maganda ang support pagka meron tayong community na nandyan palagi para sa atin. That's why, yun po yung isa sa core values po ng Hillcrest, yung community talaga siya, community-based ang ating sinusulong, yung natin, di ba? So, ayun po, focus lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man po yung gusto nating makuha. Ako nga, sabi ko nga, si Pastor Rodel, nag-i-enjoy na siya sa Panginoon. He finished his race. And ako naman, especially sa ako, kung gusto kong makita, diba, you have to move forward. Kasi nandun na siya eh. So, we have to look unto Jesus. Kasi talagang, kung wala tayo sa Panginoon, wala din tayo. So, stay connected with the Lord and to your community. Huwag bibitaw. The Lord is faithful, had always been, and will always be. Thank you po. God bless.